Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Kian Bill para sa makatao at health-based na polisiya sa drug war, inihain sa Kamara. Mahigpit na seguridad ipinatutupad sa BARM sa unang araw ng COC filing para sa 2025 parliamentary elections. Agricultural damage ng bagyong Christine, umabot na sa 5.75 billion pesos. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang bill ang inihain sa Kamara na nagsusulong ng humane at health-based approach sa pagresolba sa illegal na droga sa bansa. Sa House Bill 11004 o Kian Bill, nahango sa ngalan ng 17 anyos na si Kian de los Santos na napatay ng pulis sa anti-drug operation noong 2017, pinapalakas ang tungkulin ng gobyerno na magbigay ng mas makataong solusyon sa droga at proteksyon sa karapatan ng bawat individual. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na may akda ng bill, kabaligtaran umano ito sa war on drugs ng Administrasyong Duterte at ipinagbabawal sa panukala ang paggamit ng tukhang o drug lists, torture, unlawful police interference at iba pang madugong paraan sa drug war. Aniya, layon nito na mapigilan ang pagpaslang sa mga inosente at sa halip na dahas at bala, solusyon ng Kian Bill na magbigay ng karampatang lunas at direktang pag-alalay sa mga nalulong sa droga. Kahalintulad dito sa panukala na inihain naman sa Senado ni Senator Risa Hontiveros na nagsusulong ng community-based health approach at social support interventions. Mahigpit ang naging seguridad sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa kauna-unahang BARM parliamentary election sa May 2025. Bantay sarado ang rehiyon ng pinagsanib na puwersa ng mga tauhan ng PNP, Philippine Army, Navy at Marines, partikular na sa mga COMELEC provincial offices at Bangsamoro Government Center. Kaugnay nito, bumisita rin ngayong araw si COMELEC Chair George Erwin Garcia sa rehiyon at dumalo sa Regional Joint Security Control Center meeting sa kampo ng 6th Infantry Division sa Maguindanao. Ito ay para tiyakin ang kaayusan sa pag-uumpisa ng COC filing at sa mga susunod na aktibidad bago ang eleksyon. Matatandang iniurong ng Commission on Bank ang filing period sa BARM mula sa dating October 1 hanggang 8. Magtatagal hanggang November 9 ang pagsusumite ng COC sa BARM. Umabot na sa 5.75 billion pesos ang pinsala sa agrikultura ng bagyong Christine, ayon sa Department of Agriculture o DA. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, palay ang pinakaapektadong produkto na nakapagtala ng 4.25 billion pesos na loss. Sinundan ito ng high-value crops na may pinsalang nagkakahalaga ng 847 million pesos. Fisheries na may 403 million pesos damage at mais at kamote na may 100 million pesos. Naitala ang malaking bahagda ng pinsala sa agrikultura sa Bicol Region na halos 3 billion pesos. Kasunod nito ang Mimaropa na may 646 million agricultural losses at Cagayan Valley na may 621 million pesos. Babala naman ni De Mesa dahil sa pagkasira ng mga pananim, posibleng tumaas ang presyo ng gulay. Samantala, naglaan ng 666.5 million pesos in indemnification ang Philippine Crop Insurance Corporation sa higit 30,000 insured na mga magsasaka na apektado ng bagyo. Tatanggap ang mga ito ng 15,000 hanggang 25,000 pesos na magiging available sa mga benepisyaryo sa loob ng 2 linggo. Para sa Kidlat News Update, Renza Lenon, nag-uula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.